أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayon kay Anas bin Malik radhiyallahu an, may dumaan na janaza, yumao, hindi nakadaan, at ito'y dumaan sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, wajabat. Pagkatapos nun may sumunod na another janaza, yumauna naman na dumaan din at sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam matapos na ito ay kasuklaman o pag-usapan ng mga tao ng negative, hindi maganda. Yung una, pinag-uusapan ng maganda. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajabat, na obliga sa kanya. At yung pangalawa, ganun din, na obliga sa kanya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagtanong si Umar bin Khattab radhiyallahu an, ano yung naobliga sa kanya? Ano yung wajabat? Ibig sabihin, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung isa ay pinuri ninyo. Hada athnaytum lahu o athnaytum alayhi bil khair fawajabat lahu al jannah wa hada athnaytum alayhi sharran fawajabat lahu an nar antum syuhada Allahi fil ardi muttafaqun alayh. Yung isa na una, pinuri ninyo yung yumao, na kung kaya obligado sa kanya o ipapasok siya inshallah ta'ala sa paraiso. At yung isa naman ay pinag-uusapan ninyo na hindi maganda ang kanyang background, hindi maganda ang kanyang mga gawain, kaya obligado din sa kanya na siya ay mapasok sa impyerno. Subhanallah. Kayo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum syuhada Allahi fil ardi. Kayo ang mga saksi ng Allah dito sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakaganda ng hadith na ito mula sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na maaga pa lang ay meron na tayong pakiramdam na kabutihan kapag ang isang yumao ay isang mabuti at maraming pumuri sa kanya. Nakakagaan ng pakiramdam na may pumupuri sa isang namatayan o sa ating kapatid o sa ating magulang o sa ating kaibigan o sa ating kakilala o sino mang mabuting tao, na kapag sila ay pinupuri ng maraming tao, maraming mabubuting mga tao ang pumupuri sa kanila, nakakaramdam tayo ng ginhawa. Nakakaramdam tayo ng gaan ng pakiramdam. Sarap ng pakiramdam na sana yung yumao natin ay kabilang doon sa mga magwawagi dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Yaong mga tao na mapalad na mapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagsikapan natin na laging maganda ang makikita sa atin ng mga tao. Laging mabuti ang nakikita ng mga tao sa atin. Ang kasunod sa hadith na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay naiulat naman ni Abul Aswad na siya ay naupo kasama ni Umar bin Khattab radhiyallahu an. At may dumaan na naman na janaza. At ito'y pinuri ng mga tao. Sinabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu an, ganun pa rin na obliga. At idinaan na naman ang pangalawang janaza, ganun din ang sinabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wajabat, na obliga sa kanya. At sa ikatlo na dumaan sa kanya na janaza, sinabi niya, at ito ay pinag-usapan ng mga tao ng hindi maganda, ng negative, sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wajabat, na obliga sa kanya. Nagtanong si Abul Aswad, ya Amiral Mu'minin, anong ibig sabihin ng wajabat, na obliga sa kanya? Sabi ni Umar bin Khattab radhiyallahu an, ang masasabi ko sa inyo ay kung ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Subhanallah.
Sinumang Muslim ang sinaksihan ng apat na tao na sumaksi sa kanya. At maaring ito'y mga taong mabubuti. Sumaksi sa kanya ay sasaksi sa kanya ng kabutihan ay ipapasok ng Allah sa paraiso. Allahu Akbar. Ipapasok siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aming sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papaano kung tatlo lang ang sasaksi sa kanya? Sabi niya, kahit tatlo ba? Subhanallah, ipapasok pa rin sa Jannah. Sabi namin, paano kung dalawa na lang sasaksi sa kanya? Sabi niya, kahit dalawa. At hindi na kami, sabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, nagtanong, sa ikatlo, kung ito ay, sa isa, kung ito ay ipapasok pa kapag isa na lang ang pupuri sa kanya. Subhanallah, kapatid sa pananampalatayang Islam, ang hadith na ito ay nulat ni Al-Bukhari. Napakagandang mga hadith, matibay na mga hadith na nagbibigay sa atin ng sigla na kapag pinupuri ang isang namatay, ang isang yumao ng maraming mga tao, ng mabubuting mga tao, wallahi, nakakagaan ng pakiramdam. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga yumao natin na nakitaan natin ng mga kabutihan, ng kagandahan ng loob, ng malaki ang naiambag nila sa atin na kabutihan. Lalong-lalo na ang ating mga ulama, ang ating mga duat, ang ating mga pinuno, ang sino mang tao nakagawa ng kabutihan, nakaambag ng kabutihan, nakitaan natin ng kabutihan, nawa ay ipasok sila ng Allah sa paraiso sa pamamagitan ng ating mga saksi, makakatulong sa kanila para sila ipasok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magkagayon pa man, hindi natin habol kung ano ang papuri ng mga tao sa atin, kung gaano karami ang pumupuri sa atin. Ngunit yan ay paunang biyaya ng Allah. Paunang biyaya ng Allah na sa mundo pa lang ay pinupuri ka na. Sabi nga ng Rasulullah, kamakala alayhi salatu wassalam, tilka ajilu busra mu'min. Kapag dito pa lang sa mundo ay ikaw ay pinupuri na, yan ay advance na magandang balita sa mu'min. Allahu Akbar. Ngunit kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinaka mahalaga pa rin ay ang pagkakaroon natin ng dalisay na intensyon na higit na hinahabol natin ang papuri ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na ang dakilang tagapaglikha mismo ang pupuri sa atin. Bakit? Kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag ka ang Allah subhanahu wa ta'ala pumuri sa iyo, na kapag ka minahal ka ng Allah, tatawagin niya si Jibril alayhisalam. Tatawagin niya si Jibril alayhisalam, ya Jibril, mahal ko si Fulan, kaya mahalin mo rin siya. Mamahalin ni Jibril ang taong iyon. At pupunta si Jibril sa mga malaika. At kanya itong ibabalita ng Allah subhanahu wa ta'ala, mahal niya si Fulan, kaya mahalin niyo rin siya. At mamahalin siya ng mga malaika. Allahu Akbar. Mamahalin siya ng ahlus sama. At hanggang itatalaga isusulat sa kanya ang pagmamahal dito sa dunya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Tunay na sila na mga mananampalataya na gumawa ng kabutihan ay isusulat ng Allah sa kanila o ilalagay ng Allah, ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ang pagmamahal. Dito pa lang sa mundo, dito pa lang sa dunya, ramdam mo na ang pagmamahal ng tao sa iyo kapag ikaw ay mahal ng Allah. Hingin natin na makuha natin ang pagmamahal ng Allah. Hingin natin na makuha natin ang habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat kapag gayon ang makuha natin, sapat na ang pagmamahal ng Allah. Ngunit kung mayroon pang karagdagan na pagmamahal ng ating kapwa, alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat yun ay makakatulong din para lalo pang tataas ang ating antas sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga panahon na lumipas at hanggang sa ngayon, patuloy ang
nararamdaman natin na kalungkutan sa pagkawala ng ating mga ulama, ng ating mga ustad, ng ating mga duat. Iisa-isa silang nalalagas. At ito'y mga tanda kapatid sa pananampalatayang Islam na nalalapit tayo sa mga huling araw, na nawawala na sa atin ang mga maalam, na kinakailangan na nating magsikap bawat isa na manaliksik ng kaalaman. At lagi tayong tumabi sa ating mga maalam. Lagi tayong umigib sa kanilang mga kaalaman bago pa sila kunin ng Allah. Bago pa tayo maunahan na bawiin na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumuha na tayo sa kanila ng kaalaman. Makinig tayo sa kanila. Isabuhay natin ang ating mga natutunan sapagkat nakakabuti na yun sa atin at dagdag na kabutihan din sa kanila. Makakatulong ang mga maganda na nakuha nating aral na dagdag sa kabutihan na kanilang nagawa dito sa dunya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang araw na ito ay kalungkutan na nadarama ng mga kapatiran sa buong Pilipinas o sa mga parte ng mundo na nakakilala sa ating kapatid na yumao, rahimahullah, Ahmed Javier, ang ating dakilang daiyah, masipag, masigasig, mabait, mapagkumbaba na kapatid natin. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin ng Allah sa kanyang mga kasalanan at itala ng Allah sa kanyang kabutihan, talaan ng kabutihan ng lahat ng kanyang nagawa na iambag at mga patuloy pa na sadaka jariya na matatanggap niya sa anumang naiwan niya na kabutihan dito sa dunya, at pagkalooban ng Allah ang kanyang pamilya ng sabar, pagtitiis. Talagang masakit ang mawalan ka ng mahal mo sa buhay, lalong-lalo na kapag ang tao na nawala sa iyo ay pinakamamahal mo at maraming kabutihan ang naipagkaloob sa iyo. Kasama po kami na inyong mga anak, kapatid, kaibigan na nakikiramay sa pagyaon ng ating mahal na kapatid. Ang isang mu'min, kabutihan para sa kanya, buhay man o kamatayan. Hindi nag-aalala ang mu'min. Sana lahat tayo ay ganoon kalakas ang iman natin na malampasan natin ang kalungkutan na dinarama natin, lalo pa tayong maging masigasig na paghandaan itong kamatayan na walang pinipili na panahon, oras, lugar, bata o matanda, babae o lalaki. Pag dumating ng oras mo ay mamamayapa ka. Tunay na hawak ng Allah ang buhay natin. Sa Kanya tayo nagmula, sa Kanya rin tayo babalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jazakumullahu khair wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.